Isa talagang maganda dito ay inalay niya lahat ng para sa ikabubuti ng pagstay namin dito, kasi sa panahon ngayon hindi na sila nagsabi na oh sige pumunta kayo dito sa Calgary ganyan. So kasi ang hirap maglipat pag madami kayo, pag malaking family, kaya yun sila na yung nagsabi na. Good morning guys! Andito na tayo sa labas. Tapos na yung ating shift ng 7 to 10 a.m. Pupunta tayo ng school ngayon. At malamig-lamig guys, no? Akala ko hindi masyado. Anyway, so may magandang balita nga talaga tayo ngayong natanggap. Kwento namin yan mamaya. Kasi hirapan ako magkwento pag naglalakad. Tapos yung may snow, ang lamig. Ayan, pero gusto ko lang ipakita muna sa inyo yung paligid dito. Weather forecaster for the day muna tayo. So, ito ang ating paligid ngayon. Sunny naman siya, pero malamig siya at negative 18. So, ibig sabihin yung mga kids, they can still go outside mamaya for play. Ayan, so, papunta na tayo ng school ngayon at meron ako isang subject. Nag-absent ako sa isang work mamaya kasi kailangan tapusin yung isang homework. Due on Friday, sa dami ng homework. Hindi ko na agad-agad ma-update ang mga dapat i-update. So, ito tayo guys. Ayan. Wala muna tayong makeup for today's video. Good morning guys! It's Thursday at papasok tayo sa ating practicum. Ito yung outside, negative 24 today. So maglalakad muna tayo sa lamig. Ito ang ating kalsada for today. At ang ating kaulapan ay hindi maliwanag. Medyo gloomy siya today. Ayan. So maaga pa, kaya wala pang mga sasakyan dito na mga naghahatid ng mga anak papunta sa school. Pero mga after 10 minutes, dadating na yung mga yan kasi ito lang yung school. Pero yung school na pag-practicum ko ay 10 minutes more walk pa. So mga 12 minutes walk. So ang tahimik, di ba? Ang tahimik dito sa Canada. Naririnig mo lang yung mga yapak sa snow. Yun, kasi parang meron akong nabasa na yung snow pala, para siyang nag-absorb ng sound. Kaya parang tahimik. So naalala ko, nung umuwi ako ng Philippines, tapos nagtatry ako maggawa ng isang video para sa aking homework dito sa Canada. Nahirapan ako kasi parang iba yung sound, masyadong maingay. Siyempre, kahit malayo yung tricycle, may manok, may aso, may mga batang naglalaro, ganun. Ang lakas ng masyadong malakas yung background noise. Unlike dito, sobrang tahimik niya. Ayan. At ayun guys, so gusto ko nga palang magpasalamat sa mga nanood ng previous vlog ko about pagod na sa Canada. At sa mga nagko-comment doon na nangihina tuloy yung loob nila dahil sa content na yon, dun sa video na yon, ay paumanhin po dahil siguro dala lang ng panahon na tayo talaga, may panahon na napapagod din tayo. Lalo na lalakad tayo ng lakad. Pero masaya naman, exercise to guys. So
we're just trying to show, or ako pala, to show yung ano yung reality na lalo na for beginners or starters dito, kailangan magiging ready tayo kasi may times na mapapagod talaga tayo sa mga hindi lang sa ginagawa natin dito, pero kung meron tayong mga ibang iniisip, mga ibang mga wini-worry like ng mga sabihin natin financial, sa school, sa work, sa family. So, syempre, mapapagod din talaga tayo. Pero yun nga guys, hindi naman tayo susuko dito eh. And, gusto ko ding sabihin na I'm still very thankful na nandito ako sa Canada kasama ng aking pamilya. Na tinanggap kami dito. At nararanasan namin yung mga nararanasan din ng mga ibang nagsisimula dito sa Canada. At syempre, katulad nga ng mga sinabi sa mga comment na marami na tayong naipuhunan dito. Kaya itutuloy natin yung laban na ito. Ayun. So, ganun lang naman talaga sa buhay eh. 'Di ba? Meron hindi naman talaga perfect. And just to let you know na we all face different struggles dito sa Canada. So, not all you see is good. No, ang ganda ng Canada, 'di ba? Ayun. Pero yun nga ang reality. So, we just have to be prepared. Ako naman talaga, guys, personally, I'm a positive person. Hindi ako basta-basta na nadadala sa mga pagsubok. But there are times na, syempre, unknowingly, some things may affect us. But, yun, nasa tao yun kung paano nila i-handle yung mga ganong situation. Yan, tawid muna tayo, guys. If hindi nyo lang nalalaman, guys, no, may mga ibang dito na talagang they would really undergo yung mga depression, nagbe-breakdown talaga sila. Kahit na just the thought na makita lang nila yung snow, nag-i-start na yung depression mag-strike sa kanila. So, sinabihan din ako niyan dati ng friend namin na naka-depress dito, ganyan-ganyan. Pero sabi ko, hindi naman ako ganun taong ma-depress. Yan. So, I feel naman na kaya pa. And hindi naman tayo talaga ganun. Hopefully na nandito pa rin yung vitamin D sa katawan natin. Diba? Isa sa mga major thing na kinaka-worry dito talaga ako ay syempre yung asawa ko, knowing na wala pa siyang work, tapos mag-a-apply na kami ng PGWP. So kailangan ay syempre sa application namin at least dapat maganda man lang yun, although kailangan ma-comply namin yung mga basic requirements, but sometimes the basic requirements are not enough. Kailangan dagdagan mo, 'di ba? Syempre pampaganda. Ayun. Kaya yun yung mga isa sa mga kinaka-worry natin dito, guys. Pero hindi naman siya tumitigil sa pag-a-apply, sa may make sure na nag-i-improve yung kanyang resume. Ayan. At isang kwento ko sa inyo, guys, na magre-retire na siya sa pagiging house band. Ayan, isang magandang news ito, guys. So talagang ayan, malaking relief ito para sa akin, sa aming buong pamilya. Kahit yung mga anak ko kasi na, Daddy, when are you going to have a job? Ganyan. So lagi silang tatanong, nag-worry. At ayun nga, guys, meron na siyang work finally. At ikikwento ko sa inyo kung ano nangyari. So nung una,
December pa siya nag-apply dito. So, after Christmas, tinawagan siya dahil holiday. So, umabot na ng January. First week of January, may interview. Second week of January, may interview. Every week, guys, buong January, ang haba ng January, meron siyang interview. Tapos, ito na nga, nagpunta kami ng Calgary last time para mag-renew ng passport ng mga kids. That was the day na, yung week na yon, we are expecting the call dun sa company na yon kasi nagkaroon na siya ng final interview and fourth and final interview niya sa company na yon. So from Edmonton nag-travel siya sa Calgary as mentioned ko sa dati kong vlog, no. Dito tayo guys sa practicum site natin. Ito yung school. Yung mga school dito halos single floor lang. Walang second floor. Elementary kasi ito eh. Pero yung sa anak ko high school, may second floor. Tapos maraming stairs. Yun. Practical muna tayo guys. A few moments later. Hi guys. So ngayon naman ay papunta tayo sa after the practicum. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa work, no, yung aking gym, kids gym. At dahil wala na nga tayong tagahatid, dahil nag-retire na siya, bilang tagahatid ko ay mag-u-Uber muna tayo. Malapit lang naman yung work ko dito, kaya parang less than $9, ganyan, yung Uber ko. So, punta tayo ng work. Tapos mamaya kwento ko talaga sa inyo guys, ha. Alam niyo, limited lang yung ating time. Waiting for the Uber in 2 minutes time. This is it, guys. Hi. Hello. Please use your seatbelt for your safety. Turn left to stay on Melbourne Road West Northwest, then turn left. A few moments later. Hi guys! So ngayon ay nakauwi na tayo at natapos na yung ating work ng 4 to 7:30 PM. At syempre medyo pagod tayo guys. Ayan, so pagod na naman tayo. Pagod na sa Canada. Ayan, pero ayun nga, natapos ko na rin. Pag uwi ko, hindi na ako kumain kasi kumain ako kanina. Tapos, tinapos ko na yung isang homework ko na deadline for tomorrow. So, medyo mabigat yung homework na yun kasi hindi namin nakikita yung teacher. Walang online lang siya or asynchronous na tinatawag na wala talaga siyang discussion. So, lahat ng binibigay ay yung mga readings lang. Kami na bahala. Kung may question ka, magtanong ka. Pero wala talagang discussion. Wala rin Zoom na mga meeting or online classes. Wala. So, kaya medyo challenging yung work na yon or yung homework na ito. Kasi nga hindi namin nakikita yung teacher. Ayan. So, ito nga guys, pagpatuloy natin yung mga ikikwento ko sa inyo na kung paano, ano yung proseso na pinagdaanan ng asawa ko no, sa pagtanggap ng trabaho na ito. So, nabanggit ko kanina na papunta nga kami ng Calgary. That was the week na in-expect namin na matatanggap yung call from that company na almost 1 month yung application process niya. No? So, week after week, inaabangan niya kung magpo-proceed pa ba siya sa next interview. At nung na-interview nga siya, kailangan siyang pumunta ng Calgary at dahil doon talaga yung main office nila. So, ano yung mga naging plano namin kung matatanggap siya doon? Ay willing naman siyang mag-relocate. At hindi pa namin naiisip kung magre-relocate kami doon dahil nga yung mga anak namin at saka ako pa ay nag-aaral pa sa panahon ngayon. So, kaya if ever ay magre-rent lang siya doon. Tapos kasi ang sinabi naman sa kanya na ang work niya ay hybrid. So, ibig sabihin, pag weekends, like Friday, pwede na siyang umuwi. Tapos, Monday, pwede siyang bumalik. Or parang ang nandoon siya ay Tuesday, Wednesday, and Thursday. So, yung gitna ng week na yon
nandun siya, tapos yung weekend ay pwede siyang umuwi. Yun. So, ganun yung naging plano namin. So, yun. Medyo nakaset na rin na ganun yung gagawin. Tapos, yung time nga na papunta na kami ng Calgary, ito yung week na inaantay namin na matatanggap namin yung call na yon. At along the way na nagda-drive siya, papunta kami ng Calgary, ay tumawag. Meron akong video nun, kaya lang, nung nalaman ko yung kasagutan, after parang a few days, sabi ko baka sayang lang tong video na to, wag na lang. So, sayang, hindi ko siya na-delete ko na yung video na yon na tumawag, nasa kotse kami, at doon sinabi sa kanya na hindi na siya tanggap sa work na yon dahil parang may ibang mas qualified. Kasi kahit na ang haba na ng proseso, sinabi naman niya na tignan natin kung iba yung pipiliin nila. Yun. So parang, ano yun parang napaka-final na talaga na ilan na lang silang natitira or dalawa na lang siguro silang natitira. So, yun. Pero, guys, kahit na ganun yung nangyari sa amin na hindi nga natuloy, ay patuloy pa din yung pagdadasal namin, no? Hindi nawala yun. Tapos, nag-fasting kami, kung alam nyo yun, no? Talagang yung naniniwala pa rin kami na kahit ano yung will ng Diyos, ay ibibigay niya kung ano man yung will na yun, no? At after a week nga, guys, so hindi na kami nag-expect kasi tapos na yung usapan, no. Nagulat na lang kami, siya, no, kasi wala ako, nasa school ako, na pinorward sa akin yung text na nag-usap na pala sila at mag-i-start na siya on Monday ng work yun. So, na-hire daw siya. So, paano nangyari yun? Parang sabi namin, miracle ba to? Talagang grabe, no? Hindi mo na-expected. Nagkaroon ng plot twist yung pangyayari na itong application na to. So, yun. So, hindi talaga namin ini-expect na. Although, parang nag-rely kami sa Diyos na binigay namin sa Diyos yung yung lahat na siya na yung bahala kung anong ibibigay niya dito. So, nasa Diyos na talaga yung kasagutan kung anong ibibigay niya. At yun nga, ginawa talaga ng Diyos na ipagkaloob yung ganitong itong panalangin namin na mabigyan ng work sa Kanya. At ayun, so halos hindi kami makapaniwala, guys, na ayun, natanggap siya. Sabi kasi na dapat yung position niya ay parang lead, ganyan. So, dahil hindi na yon, pero okay lang naman kasi same lang yung sweldo na bibigay sa kanya. Pero yung position na iba lang siya. So, wala na siyang hawak na tao, pero developer pa din siya. Yun. So, sa IT field nga po pala siya, guys. Kaya medyo tough yung process, at saka tough din yung competition, especially hindi naman siya nag-aral dito sa Canada. Siyempre, minsan, mas priority nila kung nagkaroon kayo ng international studies or graduate kayo ng Canada, yung pag-aaral nyo dito, no? So, ayun, kaya nagpapasalamat kami, guys, na meron ng work finally, kasi nagkaroon na rin kami ng mga iba't ibang backup plans. Ayun, i-share ko sa inyo ano yung mga naging backup plans namin if ever, dahil malapit na nga akong graduate. At sabi sa kanya na sabi na sa kanya kung saan siya titira, kung sa Calgary. So sinabi niya na meron siyang friend, meron talaga kaming kakilala doon na pwede niyang tirahan, nagpaparent sila. At ayun, pero talagang dahil nga sa prayers, no, talagang binigay din ng Diyos yung magandang answer para sa kanya, para sa amin, na sinabi nila na sila na yung nagsabi na you don't need to come here. You can stay where you are right now kasi yung asawa mo at yung mga anak mo ay nag-aaral pa. So, sa July ka na lang pumunta. Or kayo sa July. Yan. So, abangan natin, guys, kung ano yung mangyayari pero sana, magtagal siya hanggang July, nandiyan pa siya. Kasi, syempre, mahirap din yung mga ganyang klase ng work. Ayun. So, sabi nga, tignan natin kung
ano yung magiging plano natin by July since ka-graduate ako. Kung lilipat ba tayo ng Calgary or mag-i-stay tayo dito. So, kasi sa July, ay yun po yung summer dito, summer break, June, July. So, wala nang school yung mga bata. Kaya yun yung sinasabi nila na you can stay here. Kaya pinadala nila yung mga gamit niya, yung mga laptop. Nagpadala sila dito para he can work from home. Ayan, pero by next week, pupunta din siya ng Calgary para daw magkaroon siya ng feel of the culture ng office nila doon. Yan. So, gusto pa naman niya yung location doon. Pero syempre, mas maganda din na work from home kasi syempre, mahirap din yung pabalik-balik. Ano? So, at least ngayon na nagsisimula, dito muna sa bahay. Dahil kami din, kailangan din namin ng support dahil lalo na ako nag-work, nag-school, so maraming ginagawa. Tapos yung mga kids din, kailangan ko pa rin ng kasama dito dahil syempre 5 yung bata, no? Tapos minsan may pupuntahan sa school, may activity sa church, may appointment sa gantong doktor, yung mga ganong bagay, no? Marami tayong inaasikaso. Kaya anyway, sobrang maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng mga previous vlogs natin. Sa mga naging affected sa aking previous vlog ay paumanhin po ninyo. We are just human, no? Na nakakaramdam din tayo ng pagod. Pero magpapahinga lang tayo, pero hindi tayo susuko sa laban na ito. At palagi tayong nagpapasalamat sa Diyos dahil nga, eto, pinigkaloob niya yung mga biyayang ito sa amin, no? Isa talagang maganda dito ay inalay niya lahat ng para sa ikabubuti ng pagstay namin dito kasi sa panahon ngayon, hindi na sila nagsabi na, oh sige, pumunta kayo dito sa Calgary, ganyan. So, kasi ang hirap maglipat pag madami kayo, pag malaking family. Kaya, yun, sila na yung nagsabi na, dyan ka na lang, magstay, work from home ka. Yan. So, although hindi na ako mahahatid palagi dun sa isang work ko during ng office hours niya, ay mag-Uber na lang tayo. Kaya tulad nung nakita nyo kanina, nag-Uber na ako. Pero pag uwi, ay sinundo naman ako. So, yun lang guys. Ang gusto kong i-share sa inyo ang good news ng aming family dito sa Canada. At lagi tayo mag-pray kasi talagang nandun yung yung help ng ating Panginoon sa atin dito sa mga araw-araw na ginagawa natin. So, I know na yan, totoo talaga yung mga bagay na ito. Kaya, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe at abangan natin yung mga susunod na kabanata dahil malapit nang matapos ang pag-aaral ko ngayong semester. Malapit na tayong graduate. Next natin ay PGWP at meron na akong schedule ng aking CELPIP or ng English test. Kaya abangan natin yan guys. So, thank you for watching and please don't forget to like and subscribe at please share this video sa mga gustong ma-inspired at malaman yung mga bagong updates. At isa nga pala guys, shout out sa aking classmate at sa kanyang husband na si Ces Hotea. So, shout out kasi hinatid ako pa uwi kanina kaya mas maaga ako nakauwi. Although, 12 minutes lang naman yung lakad ko. Pero sabi niya, magsakabsabay ka na kasi sinundo siya ng husband niya. Ayan. So, maraming salamat sa panonood nyo sa, sa husband niya. Ayan. Na-meet ko rin siya kanina finally. So, yun lang guys. And I'll see you in my next vlog. Bye!